Hello people! Bihis na naman si Buntis at ako ay may pupuntahan ulit. Dahil nga malapit na akong manganak, konting kembot na lang, mag-a-apply kami ng asawa ko ng residence ID or yung ikama dito. Magkaiba kasi yung protocol sa residence ID. Kung napanood nyo yung mga previous vlog ko na sabi ko hindi ko pa nakukuha yung ID ko ng protocol, is yun yung first ID na a-applyan mo dito. Number 1, kukuha ka muna ng CPF. And then number 2, protocol. Ayan. Tapos, ayun. After nun, yung protocol naman is, ano naman siya, yung ID niya is wala namang expiration date. Pero, through online, i-renew mo siya every year. Yun yung pagkakaalam ko, if I'm not mistaken. And then, kagaya ko sa case ko is manganganak nga ako. So, after kong manganak, mag-a-apply na kami ng residence ID namin, which is parang valid yon for 10 years. Ito guys, mga naririnig ko lang to. And I'm not sure. Pero yun yung mga naririnig ko sa mga nag-apply dito. And sa mga pinagtanungan ko, ang ingay sa kapitbahay, araw-araw may nagpupukpuk. Ayan. So yun nga, mag-a-apply kami ng aming residence ID. So sa akin guys, ang kailangan lang is birth certificate ko, NBI, tsaka marriage certificate namin na naka-apostel. Kung sabi nung iba, hindi na daw hinihinga ng marriage certificate. Ewan ko lang kung totoo yun. Pero, magre-ready na lang din ako. So, pupunta ako ngayon sa person in charge ng Philippine Embassy dito sa place namin. Kasi nga guys, malaki ang Brazil. So, parang every state ng Brazil is merong person in charge. Kasi sobrang layo ng sobrang layo guys ng mismong main office ng Philippine Embassy dito. As in, dito sa lugar namin, kailangan mo pang mag-travel ng sobrang layo. So, papunta ako doon. Dito rin yun sa Sao Paulo. And, may metro na lang ako kasi malapit naman daw yung place na yun. Doon sa metro na bababaan ko. Mahal pag Uber. So, meron naman akong time. Magme-metro na lang ako. So, kailangan mag-i-email kayo sa Philippine Embassy muna. Sa mismong email nila. Kung ano ba yung kailangan nyo, kung ano yung request nyo. And then, ayun, sasagot naman sila sa inyo agad-agad. So, sa akin, nag-email ang embassy sa akin. Yun nga, binigay yung address ng person in charge dito. Tapos, nag-attach siya ng special power of attorney na template na form na fill upan ko. Kasi nga, yung mother ko yung pakukunin ko sa Pinas ng lahat ng documents. And kailangan din pala kapag kukuha ka ng NBI, na wala ka sa Pilipinas, is kailangan kumuha dito ng application NBI form number 5, which is kailangan mag-fingerprint dito sa Police Federal. And ayun, isa-sign ng or i-stamp yata ng Philippine Embassy bago ko siya i-send lahat sa Pinas para ma-issuehan ako ng NBI kahit wala ako doon. So, ayun, kukunin ko yun. And, based sa isang friend din na Filipino na napagtanungan ko dito is, kailangan din daw na magpaano ako, consular registration. Kasi baka kailanganin din yun sa pag-apply ng residence ID. Well, si Mr., kasi ibang lahi naman siya, nag-aasikaso ng papers niya sa embassy niya dito and dun syempre sa Egypt. So, ang kailangan lang naman sa kanya, ang piniprepare lang din naman niya is birth certificate niya, NBI, and then yung marriage certificate namin. So, yun din. Yun lang din yung papers na inaayos niya. So, in case, guys, na merong additional na paper or additional requirements sa pag-apply ng residence ID dito sa Brazil, I will let you know. But now, ngayon pa lang kami mag-uumpisa. And yung requirements na alam namin is based lang sa mga sabi-sabi. Kasi kahit ang Police Federal dito is nagpunta na kami twice and wala silang binigay sa amin na
na paper, kung anong requirements, ganito, ganyan. Basta ang sabi lang sa akin is, after delivery, ayun, pag nagkaroon na ng birth certificate yung bata, is pumunta kami ng Police Federal para mag-apply ng residence ID namin. Yung baby naman is, once na ma-deliver mo dito, is direct, ano na siya, Brazilian citizen. So, madali nang applyan agad ng residence ID. So, inshallah, after ng residence ID, passport naman yung a-applyan namin dito, inshallah. So, ayun, hindi ko na dadalhin ang camera, guys, kasi magme-metro ako, maglalakad-lakad ako. Hinay-hinay lang, kaysa naman mag-Uber, ang mahal din. So, ayun, balitaan ko na lang kayo mamaya, guys. Nag-assist ako sa security guard. Ang dami pasikot-sikot dito sa loob ng metro station. Dalawang sakay pala. Buti na lang, mababait yung mga security dito. Naglalakad na ako, guys, papunta dun sa embassy. Doon sa place na pagkukunan ko ng form ng NBI. Ayan, ang daming building na ginagawa actually. Ayan, first time kong pumunta dito and medyo malayo-layo siya. Kaya pala mahal ang mahal sa Uber. Ayan, metro na lang ako kasi madami naman akong time. Andito na ako, guys. Waiting lang. O, diba? Sobrang cute ng flag. Philippines. Waiting lang ako. So, andito na ako, guys, sa place. And binigyan ako ng form nitong special power of attorney. Pero, idadagdag nila dito yung birth certificate at saka marriage certificate na ipapa-apostil ko. Pero parang hindi naman kailangan ng special power of attorney ang birth certificate at saka marriage certificate. To make sure ba, pina-add ko na lang din para walang maging problem dito sa SPA. So, 3 documents yung kailangan ko. And then, ito pala yung form na kakailanganin ko sa Police Federal para ako ay mag fingerprint para sa NBI. Binigyan ako ng 2 in case na magkamali ba. So, after ko dito, guys, papunta naman ako ng Police Federal and sakto, dala ko din yung paper ng aking protocol ID. Hindi naman kailangan ng appointment ng fingerprint at saka ng pag-check kung ready na yung aking protocol. So, isang puntahan na lang din. Ayan, iniintay ko lang yung nag-change nitong SPA para idagdag yung 2 documents. So, tapos na ako sa embassy and this is my new friend, Tommy. Hello, yes, good morning. Yeah, he's the one helping me for all my papers. Thank you so much. Wow, welcome. And now he's helping me to go to Metro also. Very good friend. Thank you. Thank you, Tommy. Welcome. Dumaan ako sa bilihan ng tinapay kasi ako'y nagugutom. Bibili ako ng sandwich na frango or chicken. Ayan, nagugutom na ako. Papunta na ako ng Police Federal and sakay ako ng metro.
você tudo que Deus fez até aqui. Só nos resta agradecer, mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Ayun ako guys, sakay ako ng bus. Next time pag pumunta ako, hindi na ako magme-metro. Kasi ang layo, ang daming lakadin. Tapos magbabas pa pala. Ngayon ako, babalik ako ng, ng embassy ng Tuesday siguro. Kasi hindi ko matatapos lahat. 2:30 na. Papunta pa lang ako ng Police Federal. So after no, uuwi na ako. So first time kong sumakay ng bus guys. And buti na hindi na ako maglalakad kasi doon na mismo ang baba. So ayun, parang wala pang 5 years ang ang pamasahe. Waiting lang na magpuno din, aalis na. Xerox. Ang lakas ng ulan. Chuba. Muito. Ang lakas ng ulan. Mag-u-Uber na lang ako. Esperando quem? País? Qual país? Uber. Qual país? Pilipinas. Mag-u-Uber na lang ako. At malakas ang ulan. Tapos na ako dito sa Police Federal. Ang lakas ng ulan. So, hi guys. Magwa 1 PM na. Papunta ako ng Fera ngayon. Bibili ako ng banana. Banana lang. Kasi ang asawa ko after niya sa work or before siya lumabas, pupunta siya ng Fera. Malapit lang siya sa Fera. Paglabas niya ng pinto ng work niya, mga 1 minute lang. So, magtitingin siya ng mga tinatapon ulit na prutas or yung mga free ba. Ayan. So, ang sabi niya sa akin is banana na lang daw yung bilhin ko. And malapit na ako, mga 1 minute andun na din ako. So kahapon pala hindi na ako nakapagpatuloy mag-vlog. Tapos na ako ng NBI ko. Pero babalik ako ng embassy on Tuesday. Ayun. Ang lakas ng ulan kahapon kaya nag-Uber na lang ako. Baka pala guys interested kayo kung magkano ang kada paper sa embassy. Ang sabi sa akin is 131 point something hiyas. So dalawa yung kukunin ko. So, kailangan ko magbayad ng parang nasa 233 hiyas ang babayaran ko doon. So, ang tinatanggap nila doon guys is cash or bank transfer through Bradesco o Bradesco Bank. So, ayun, malapit na ako sa Fera and balitaan ko na lang kayo mamaya. Bahay na ako guys. Banana at saka 3 avocado lang yung nabili ko. Yung avocado is 5 hiyas. Tapos yung banana naman 14 pieces is 10. So ayun, din ako nakapag-vlog kasi sobrang daming tao doon siksikan. And ikakat ko na ang ating video dito kasi I think mahaba na siya. See you on my next one guys. Kinuha ko tong malaking bag. Ayan. Dito sa gate. Kasi bumalik ang asawa ko sa trabaho. Di ba kanina galing ako sa Fera, bumili ako ng banana at saka ng avocado. Ito sabi ko sa inyo. Ang daming napulot na naman ng asawa ko na libreng fruits. Ayan. So, isi-check ko yung mga pwedeng kainin na. Tapos, isi-separate ko yung pwedeng magstay pa. Bango! Ang lalaki, oh! Hinog na, guava. Oh, yung dami. Alhamdulillah. Ayan, oh. So, ito, kagaya niyan, may mga ganyan tama na. Uunahin namin siyang kainin. Guava. Kakatuwa. Maganda to. Malakas ang vitamin C nito, di ba? Ang guava. Meron din siyang, ito,
fig. Fig ba ang tawag dyan? Ito. Kung tawagin. Pero ano na siya? Sobrang hinog na. Tapos may ganitong fruits din. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan, ganyan. Madilim eh. Bakit may naligaw na isang eggplant? O diba? Puro libre. Ang dami. May mga lychee din. Ilang piraso na. Ayan, na lychee. Ganyan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan, meron pa palang eggplant sa ilalim. Meron pang eggplant. Ayan. Sobrang labo ng ating ilaw. Ano to? May papaya din. Ay! Yung iba, sobrang hinog na. So, kailangan unahin kainin. Ayan, o, papaya. O, diba? San ka pa? Dalawang papaya. Pero hinog na tong isa. Tapos, ano pa ba? Tatlo. O, patatlong eggplant. Tapos, puro ganito na. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa fruits na to. Pero masarap din to. Tapos, meron siyang nakuhang ito, ganitong fruits. Ito, gustong-gusto ko din to. Ewan ko, hindi ako magaling sa mga pangapangalan ng prutas. Hello, people! Good morning. 9:38 pa lang ng umaga. Papunta ako ng Philippine Consulate dito sa Sao Paulo. Kasi yung last time ay hindi ko natapos yung aking NBI. So, ngayon nila i-receive or i-stamp. Tsaka yung pakita ko sa kanila yung special power of attorney na gagamitin. So, ito. Tapos na ako sa Police Federal. And meron pa pala ako dito na hindi na ko complete. Mag-u-Uber na ako, guys. Kasi yung last time na nagpunta ako doon, di ba, nag-metro-metro ako. Medyo malayo-layo din ang lakad. And hindi ko na kaya maglakad ng malayo, guys. So, sobrang sumasakit na tong dito sa bandang singit ko, yung lower stomach ko. And I'm already 38 weeks pala. So, at 3 p.m. today, meron din akong appointment sa aking OB dito malapit sa amin. So, in case na yung oras ba, doon na lang ako dediretso. Ayun. So, kumpletuhin ko lang to. Tapos ako ay aalis na. Appointment ko doon is at 10. 10 daw sila nag-o-open. Pero okay lang na medyo mali. Ayan. So, ayun. Yun lang naman. Kailangan. Tapos, magbabayad ako ng cash. 131.25 hiyas ang kada paper. So, times 2 yung aking babayaran. Ayan. Sobrang akong hinahapo. Anytime soon, tayo ay magluluwal na ng sanggol. Parang malapit-lapit na talaga kasi kakaiba na yung nafe-feel ko, guys. Palagi nang masakit yung aking sa may puson ba. So, ayun, waiting lang ako kay baby boy na lumabas. Excited na din kami mag-asawa. Ayun. Yung sa asawa ko na papers is hindi pa dumadating from embassy. Iba yung sa asawa ko, anong tawag doon? Pina-send namin sa parang courier. Kung sa atin parang mga LBC ganun. Papunta ng embassy nila. Kasi hindi kagaya ng Philippine Embassy na every state ng Brazil is merong person in charge na nakalaan. So, ayun. Waiting pa kami ng papers niya. And then, same process. Papunta din siya ng
Police Federal para mag-fingerprint sa kanyang NBI. Ayun. Alis na ako guys, and balitaan ko na lang kayo. Malabo na naman tayo. Hapon na guys. Ano na? 2:49. Ako ay lalabas. Ayun. Papunta ako ng courier or yung padalahan ba ng mga package, ganyan. May papadala kami sa Pinas, tapos yung asawa ko sa Egypt naman. Yung mga papers na kailangan namin sa aming residence ID dito. And, ayun. Sobrang daming gastusin guys, pero alhamdulillah, okay naman. Di ba may nagpadala sa atin ng pera, kung na-remember nyo, nagawa ako ng video. And, ayun, malaking tulong. Buti sinave ko talaga yung pera, pandagdag sa gastusin namin sa paglalakad ng mga papers namin. So, sabi ko kay Mr., idagdag na lang namin yun. Kasi, marami pang proseso, marami pang pagkakagastusan. And sabi ni Mr., wag na daw kasi para daw sa amin yun ni Baby Khalid. Sabi ko, madali na ulit sa mga susunod kasi meron naman siyang work. And mas importante yung paglalakad namin ng papers. So, pupunta ako ng padalahan and mag-a-ask lang ako kung magkano ang magagastos from dito sa Brazil to Philippines, tapos Brazil to Egypt. Documents lang yung ipapadala namin. Ayun. So, yeah. And then siguro intayin mo na lang si Mr. sa park. Doon sa lagi namin tinatambayan. Kasi magti 3 PM na. 5 PM yung labas niya. So, siguro mag-upo-upo na lang ako doon. Alam nyo ba, sabi pala ng aking obigay ni kahapon. Di ba, nagpa-check up ako. Hindi ko na pala na-update. Nakakuha na ako ng papers sa embassy. Hindi ko na naituloy yung vlog natin. Ito yung aking fingerprint sa NBI. Naka-stamp and sign na din ang consulate ng embassy. Kita nyo ba? Ito yung SPA or Special Power of Attorney na ipapadala ko kapag kumuha yung nanay ko ng NBI ko doon sa Pinas, tsaka yung ibang documents. Ayun. So, yun lang ipapadala ko actually. And, yun. Yun lang naman yung kailangan. Hindi naman din kami masyadong nagmamadali kasi bago naman kami maka-apply ng residence namin is kailangan makaanak ako kasi kailangan yung birth certificate ni baby. Siya yung maghihila sa amin para mapadali yung aming residence ID. Alam niyo yun. So, ayun. Ang init. Mainit ang panahon, guys. Malimit umuulan dito. Pero yun, ang kasunod, mainit na panahon. Siguro dahil nga magbabago na ang panahon. Pero ano pa lang naman ngayon? January pa lang naman ngayon. Doon na din siguro ako kakain ng lunch. So sabihin ko kay Mr., dalhin na lang niya yung food sa park. Ayun. Yung mga damit ko guys, halos hindi na magkasya. Sobrang sikip na. Hindi naman ako bumili ng ng mga maternity na damit. Kasi most of my damit is mga padres. So, ayan, nagagamit ko sila. Ito parang puputok na. Kasi nakaupo ako, pero pag nakatindig naman, is okay naman siya. Dadala ako ng water para hindi na ako bibili sa labas. Libreng fruits again. Ayan. O, diba? Yan yung napakuha ng asawa ko ngayon. Tapos mayroong isang hinog na papaya. Tapos maraming grapes. Ito siya. Merong green. Ayan, kita nyo ba? And 4 na ganitong packet. Nalinis ko na to. Well, actually, hindi ko siya hinugasan. Sineparate ko lang yung medyo hindi na pwede, bulok. At saka yung mga
nanlagas ba para makain na mamaya. Yung isang packet ay puro ano siya, yung mga nanlagas na. So, kakainin namin mamaya and hinugasan ko na siya. So, diba, san ka pa? Mahal din to guys kung bibilihin mo. Bali, 4 na ganyan yung nakuha niya na grapes. Tapos ito, siguro may 2 kilo yan. Yung red at saka green. Tapos isang papayang hinog and ito. Ayan, yung ibang klase ng fruits. So ito guys, yung grapes. Ayan siya. Hinugasan ko na. Yan yung mga pira-piraso na. Pero okay pa. Kakainin namin mamaya ni Mr. Yan. Hinugasan ko na siya para ready to eat na ba.